Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Halina't simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tunay na napakahalaga ng buhay sapagkat ang Diyos ang gumaganap sa lahat ng ating pamamahala sa buhay na ito at katulong natin upang lahat nating pagtibayin ang kahulugan ng isang magandang buhay sa pagpapala, tunay ng pag-ibig na inaapa na pinakikita at pinakikilala ng Diyos, at ito ang binibigyan natin ng pagpapahalaga at kaayusan man din sa buhay. Sa mabuting balita, ito ang pinapahayag upang lahat natin pagtibayin ang lahat na ito tayo natitipon sa banal na misa at upang tayo maging marapat, aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanglibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Ako si Juan. Narinig ko ang Panginoon at sinabi niya sa akin, isulat mo sa anghel ng simbahan sa Sardis. Ito ang sinasabi ng 7 Espiritu ng Diyos at may 7 bituin. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Ipinalalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Gumising ka at pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabi sa iyo. Nang di tuluyang mamatay, nakikita kong hindi pa ganap ang mga nagawa mo sa paningin ng ating Diyos. Alalahanin mo kung paano mo tinanggap ang mga aral ng iyong narinig. Isagawa mo ang mga yaon. Pagsisihan mo talikdan ang iyong mga kasamaan. Kung hindi ka gigising, paririyan akong gaya ng magnanakaw, hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Gayunman, may ilan dyan sa Sardis na nag-iingat at napapanatiling malinis ang kanilang damit. Kaya't magiging kasama-sama ko sila, nakasuot ng puti sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay at daramtnan din ng puti at hindi ko aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harapan ng aking Ama
at ng kanyang mga anghel. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Isulat mo sa anghel ng simbahan, Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen. Ang matapat at tunay na saksi ang siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. Nalalaman ko ang ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Maamo sanang manlamig ka at mainit, ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit, hindi malamig. Isusuka kita, sasabihin mo, ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad at bulag. Kaya nga ipinapayo kong bumili ka sa akin ng dinalisay na ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin ng puting damit upang matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. At ng gamot ng mata, ikaw ay makakakita. Tinuturuan ko at sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga, magsikap ka. Pagsisihan mo talikdan ang iyong kasalanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumututok. Kundi ringgin ang aking tinig at bubuksan ng pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking luklukan. Kung paano akong nagtagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking ama, sa kanyang luklukan, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway na ayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo, sa lahat ay bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang tapat at lumikha. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang. At kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan. Upang yaong walang salay, patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Iniibig tayo ng Ama, isinugo ang anak niya bilang panubos sa sala. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nangangalang Zakeo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna
at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, "Zakeo, bumaba ka agad, sapat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo." Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat na nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zakeo at sinabi, "Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian, at kung ako'y may nadayang sino man, 4 na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayang ito, lipirin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang Anak ng Tao upang hanapin at iligtas ang naligaw." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maganda ang pagkakalahad ni San Lucas sa ating mabuting balita. Kwento ito na hindi maaalis sa sinumang nananampalataya, sapagkat ito'y palaging pinapahayag, pinagninilayan, at kung paano nagaganap sa buhay ni Zakeo ang lahat ng pangyayari na naroon ng si Kristo, naroon pagpapatawad, naroon pagbabagong buhay. Ito rin ang mangyayari sa atin ding nananampalataya. Nangyayari din ito sa atin ding mga pang-araw-araw na buhay. Iisa-isahin natin ang tagpo sa kasaysayan nito na inilahad ni San Lucas sa buhay ni Zakeo, upang ang kanyang pagiging makasalanan sa tingin ng mga tao at sa tingin din ng Diyos ay mayroong mapagbabagong buhay, may pagbabagong buhay at magpagsasalang-alang sa larangan ng pananampalataya. Una, ito'y nagagaling sa puso't kalooban ng tao na may hangarin upang makita ang Diyos. Hindi lamang sa pamamagitan ng mga mata, kundi sa diwa ng pananampalataya. I want to see Jesus in the name of my faith, in the name of my belief in Him. I want to see Him. Ang pagkakakita natin hindi lamang sa mga mata, kundi sa puso't kalooban at sa Espiritu na pinagkaloob sa atin din ng Diyos na pamaraan upang lumabas tayo sa ano pa mang alituntunin ng mga material at ano mang nakikita ng ating mga mata na minsan at madalas ating binibigyan ng pagpapahalaga mga bagay nito. Pero ito, tinuturo sa ating mabuting balita ang pagkakatunghay natin sa Diyos na hindi natin nakikita. Binanggit natin ng ating Kristo, mapalad ang mga taong hindi ako nakikita, ngunit sila nananampalataya at naniniwala. Di ba? Ikaw, Tomas, nakita mo ko lahat, pero ay ka pang maniwala. Mabuti pa yung mga taong hindi na ako nakikita. Yan ang sinasabi sa ating mabuting balita sa unang bahagi na ating pagninilay. I want to see Jesus even though that I've not seen Him in my naked eye, but I see Him in the eyes of my faith. Ito, ikalawa, sa pagdako ng ating Panginoon sapagkat ito'y may pagtunghay sa Kanya, we know that God is responding to our desire to see Jesus. Kaya pinakita sa ating mabuting balita nang makarating si Kristo sa isang napansisiguro niya, mayroong maliit na tao na nangungunyapit o at umaakyat sa puno ng sikomoro o the fig tree. Kaya tinawag niya ang pasid, kilala ni Kristo kung sino yung taong iyon. Kaya tinawag ko, Zakeo, bumaba ka at pupunta ako sa inyong bahay. Di ba? Kaya napansin siya ng ating Panginoon Kristo. Kaya ibig sabihin lamang, oo, ito yung ating larangan ng pananampalataya. God sees us. Nare-recognize niya tayo, nakikita niya tayo, natutunghayan na tayo sa Espiritu sapagkat ito ang ating lubos na paniniwala at tinatanggap ng lubusan.
upang sabihin na noong paman na pahayag ng mga Hudyo sa Lumang Tipan, noong paman na pinapahayag ni Kristo ang tungkol sa Ama, hanggang sa kasalukuyan ay hindi nababali ang ganitong pagpapahalaga at pagkilala. God sees us through and through, ika nga. Lalong-lalo kung nilalaman na iyong puso kalooban, anong iyong iniisip, anong iyong binabalak na gawin. God sees everything, what is inside of our person, what is inside of our hearts and our minds. Kaya, nakita ni Zaccheo ang ating Panginoon Kristo, nakatingala sa kanya, abang siya may nakatungo sa ating Panginoon Kristo, na meron itong invitation, may paanyaya. Halika at tutuloy ako sa inyong bahay. Pupunta ako sa inyong bahay. Kaya ganito na nga ang katuwaan, sapagkat nakita niya sa ating Panginoon Kristo at kilala siya at siya'y iniimbitahan ni Kristo na siya itutuloy sa kanyang bahay. Ito na nga ang pangyayari at susunod na mga eksena dito. Pumunta nga si Jesus sa bahay ni Zaccheo upang medyo kumustahin siguro, mag-uusap sila kung ano man dapat niyang pag-usapan. At siyempre, sa ganitong mga bumibisita sa mga bahay, lalo na may kaya ito si Zaccheo, maghahanda siya, kakain si Kristo, dudulog sa hapag ni inihanda ni Zaccheo. Sa kabila ng mga tao nakakakita kung ano yung mga nangyayari sa bahay ni Zaccheo at sasabihin, bakit si Jesus nakikisalamuha sa mga makasalanan? Sapagkat sa panahon yon, mayroong pinapahayag na talagang public sinners, lalong-lalo na hindi nakakalampas, hindi nakakawala sa paningin ng mga tao na talagang manghayagan ang kanilang buhay na kasamaan, ang tagurin nilang mga tax collectors noong araw. Naku, napakahabang istorya, pakarami yan. Kaya sabihin ni talaga, tinatanggap ng lipunan na sila ay tunay na makasalanan. Hindi pinahintulot ni Moises na ang mga tao makisalamuha sa ganito mga public sinners. Basta diyan ka na lamang, gawin mo ang trabaho mo, pero makisalamuha sa inyo, hindi ito pinapayagan sa batas ni Moises. Isang napakahigpit na alituntunin. Ito na nga, itong pinararatangan ating Panginoon Kristo. Bakit siya nakikisalamuha sa mga makasalanan? Bakit si Jesus ay pumunta sa bahay ni Zaccheo? Tuloy-tuloy na ang ating pangyayari. Di ba napakaganda ng daloy ng ating mabuting balita? At upang ipahayag ng mabuting balita sa pag-aayos ng panulat ni San Lucas, dito natin gaganapin. Itong bahagi nito, magaganap ang napakahalagang kaganapan sa buhay ni Zaccheo at narito si Kristo, sa tulong ni Kristo, magkakaroon to ng lalong magandang buhay, pagpapala man din sa Panginoon, pag nanggagaling sa Panginoon. Kaya, tuloy-tuloy ang ating mabuting balita upang masaksihan ang lahat ng tao hanggang sa kasalukuyan, the repentance and forgiveness of our Lord Jesus Christ. Repentance of that, for asking for God's forgiveness. Ano sabi ni Zaccheo na talagang ibabalik niya kahit na 4 na batong-patong pa para sa gayon pa naman ang kanyang pinagkautangan ay ibabalik niya. May 4 na beses pa siyang ibabalik upang mapatawad lamang ang kanyang mga kasalanan. Sino man ang kanyang nadaya, at ito ay napakahalaga para kay Zaccheo na nakita, epekto ng nakita si Jesus. So Zaccheo were able to realize how good the Lord is and how His forgiveness is really very identifiable to his life. Kaya naipahayag tuloy ni San Lucas ang halaga at kahulugan sa sino mang tao, for that matter, na maranasan niya ang kapatawaran ng Diyos upang sa pagpatawad ng mga kasalanan humingi ng grasya ng Diyos, lalong-lalo na sa kanyang kapatawaran sa mga pagkakasala. Pero maganda pa kung ito pa meron pa mga karugtong. Simula noon, meron dito, simula noon
si Zaccheo ay naging tagasunod na ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ipinahayag na dinig, nakita rin ni Zaccheo, narinig niya sasabi, oy, kabilang ka pa rin sa paghahari ng Diyos, kaya kabilang ka pa rin sa lipi ni Abraham. Alam ba ninyo kung ano sabihin ng lipi ni Abraham? Ibig sabihin, ikaw rin ay nasa sa ilalim ng pagtatangkilik ng Abraham. Nasa ilalim ka pa rin ng pagpapahalaga sa buhay na ito ng tao at sasabihin, Zaccheo, hindi ka nag-iisa. Kumu't ikaw ay makasalanan, nasa panig mo pa rin ang Diyos. Kahit na ikaw ay nataguriang public sinner, the goodness of the Lord is really always resting upon you. Don't ever forget that. Kaya mula noon ay naging tagasunod na si Zaccheo, naging sumusunod na sa mayapak ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba ito ang daloy ng ating buhay? Ito ang pagtahak natin sa buhay na ito upon everything that what God has given unto us that will bring us closer to Him. Ang una, may pagtanggap sa Diyos sa buhay ng tao. Ikalawa, sa pagtanggap na ito'y nakikita ng nating lahat kung ano yung ating mga pagkakasalang managawa at yan na nagagawa natin na pagninilayan natin because of God's presence in our lives. Accepting God in our lives, magbubungay nito ng kaayusan ng ating isipan at pagbubukas na tayo ay naging makasalanang humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Rest assured, sapagkat ang Diyos ay nasa piling natin, may pagpapatawad sa pamagitan ng pagbabagong buhay. May ika nga ito, magbagong buhay na ginawa na nangyari sa ating kasaysayan, sa ating mabuting balita, na talagang ito ang minanarapat ng Diyos na magagawa ng tao for such forgiveness. Minsan ang paghingi ng kapatawaran ay salita lamang, pero napakahirap din kapag ibabalik natin ating mga pinagkasalahan. Kaya ibig sabihin, manatili nawa ang isang matapat na buhay natin sa araw at sa tulong at awa ng Diyos. Maging malapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga panalangin at hindi niya tayo pababayaan, susubabayan tayo, kakalingain tayo at pagkakalooban tayo ng lahat ng paghilom sa buhay nito at ang ating buong kahulugan ng ating nainalaman ng ating mabuting balita. God is love, and love is all about what matters in our life, so that the first thing we are going to do is the repentance and forgiveness of all our sins and doing the right choice of life. Upang sa gayon, ang panalangin natin ngayon, gaganapin natin sa pagdiriwang na ito, ay ang patuloy na pagtulong ng Diyos at pagtanggap sa atin upang tayo hindi niya pabayaan at upang patuloy niya tayong subaybayan sa buhay na ito at bigyan ng lakas ng kalooban upang manatili tayo sa ilalim ng kanyang mapagpalang pag-aaruga ngayon at magpa sa walang hanggan. Makapanaling, maging saksinuha tayo sa marami panibago ng buhay at sa pagdulog natin sa Diyos, nagiging lalong makahulugan ang kanyang pananahan sa atin na siya ay sumusubaybay, kumakalinga at higit sa lahat nagpapatawad. Ngayon, diringgin ng Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na tanggapin ang mga naghahangad ng kapatawaran at kapayapaan ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagpapatakbo ng ating kalakalan at industriya naway maging mapagbigay at makatarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging handa sa pagsalubong sa Panginoon anumang oras siya dumating sa ating buhay at hayaan siyang manahan sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makita na bahagi ng nagpapakaligtas na krus ni Kristo at ng kanilang pagsubok at paghihirap.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway gantimpalaan ng walang hanggang buhay, kaligayahan sa mundong darating. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Kaya lahat na ito itataas natin ngayon sa pagnakikinig ng Diyos sa bawat pintig ng ating puso at nalaman ng ating isipan na nananagoy ng lahat ng ating mga pangailangan, ng lahat ng kaayusan sa buhay, sa balangitan ng ating pagtahak sa matuwid na pamumuhay. Ngayon natin papahayag ng lubusan na maging maayos nawa ang bagay ng ito, lalong-lalo na sa kapatawaran ng Diyos na patuloy natin hinihiling at upang sa may pagbabanibago ng buhay, maging ganap ito at maisakatuparan. Kaya itong lahat ng ating pagdulog, ibig natin makamit sa buhay ngayon, pinapahayag natin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang gandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at gandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwas sang sinukob. Sangad mong siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggili, yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingaping ming simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis, na aming Santo Papa, si Onesto, na aming Apostolic Administrator at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose, na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at pinagpapahayagan ng lahat ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Dakila ko, Ama, upang ang aming kapatawaran na kasalanan, pagbibigay halaga ko anong buhay pagtatalga mo para sa amin sa patuloy mo pagtulong at pagkalinga. Halina at awitin natin ang Ama namin.
Inihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Tunghayan natin ang ating Panginoong Hesus Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad ang matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ng tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong maragdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ganapin natin ngayon ang ating panalangin para sa mga kaluluwa ng ating mga yumaong mahal sa buhay. Panginoon naming Diyos, sa aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mga mahal na kapatid na yumao sa daigdig na ito at nanatiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at pakilinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Ilayo mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ng kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang espiritu at makapiling sana nila ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan at pag-ibig na wagas. Ngayon alalahanin natin at bagitin natin ang mga kanilang mga pangalang mga yumaong mahal sa buhay. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan mo, kaisa ng pagkakandili na mahal na inang si Maria at ni San Jose na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine May upon they them. rest in peace. Amen. Sa pumunang patalastas, tayo po ay magkakaroon ng Misa Triduum na magsisimula sa Nobyembre 21, araw po ng Huwebes, para sa dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Jesucristo sa sanglibutan o Christ the King sa 24 ng Nobyembre sa araw po ng Linggo. Para po sa inyong pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intentions, at kaluluwa at mass sponsor or love offering, tumawag lamang po sa Religious Department sa 8-925-7931, Local 129-131 at 137 o mag-text sa 0917-631-4589 at maging Veritas Eucharistic Advocate. Hanapin lamang si Binibining Rene Jose o si Miss Alin Nahe. Salamat po. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod at sa mga kalakipang ating pong panalangin. At sa huli, ito po ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain, ang banal na misa. Salamat po.
Mga panalig bilang isang tabayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kababanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway.
Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum meo sacramento veneremo genui et ambicum documentum novo cerat titui Fides sublimentum sensum effectui genitoque lauset jubilatio salus Domitus Corde, sidet benedictio, occidenti, abundoque compassit, launatio. Amen. Panem Dei cielo, prestatis tiei. Omne declamentum menseamente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, ite nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabaнаlang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento
Kristo sa altar. Purihin si Yesu Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ng Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,